here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of glory come. Jesus, Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of glory come. Jesus be lifted Come on. Hey, go, go, go. Come on, shake the heels. Come on, come on. Hey, go. Stone have been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, say, Hey! Our pain had been taken away. For our Amen. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. yung nagbabuff tayong lahat no? Mga may ano pa ba tayo, mga tawag dito? Lutang pa galing work, galing bahay, galing school. Ayan, sige nga po tayo muna tayong lahat at tayo po ay magkamayan. Hindi lang magkamayan, magyugyugan. Ayan, welcome po sa ating Disciples Night. So yung mga nasa online po ay wini-welcome din namin. So tayo po ay pwedeng mag-SRCT para makita po namin kayo dyan. Pwede rin po kayo mag-shoutout kung saan kayo galing na lugar. Welcome po sa bawat isa. Ayan. Parang di kayo masayang mag-welcome sa isa't isa. Ba't ba ganoon? Ano ba ayos? Ayan. Amen. Okay, sige po, maaari tayong maupong lahat at tayo po dadako sa ating mga testimonies. Ayan. Marami po bang ginawa sa atin si Lord simula Thursday last week hanggang kanina? Parang wala naman. Marami po bang ginawa si Lord? Amen. Ayan. Baka po mayroong gustong mag-share kung paano niya gustong magpasalamat kay Lord sa ginawa ni Lord sa kanya nitong nakaraang linggo. And si Ate Marilyn, sige po palapakan natin si Lord. Sinusulit niya, di ba? Hindi po, nabe-bless lang po ako buhat nang umuwi ako. Kasi nung nasa Saudi pa ako, marami nagsasabing, pag uwi ka, ano yan, balik ika sa dati, yan yung ganoon. Banal-banalan lang ika yan. Kasi na-bless ako kasi di ba, bago ako umuwi, nakapaghayo ako. Tapos nung Saturday, nakasama ko na sila. Na-bless lang ako sa nakita ko na, sa mga kasama ko na kahit may bata, na talagang nakatingin lang ako sa kanila nung naghahayo kami. Sabi ko, paano pa kaya yung mga wala namang pinagkakabalahan, wala naman. Tapos nakatingin ako sa kanila, sabi ko, yung inuusad ko yung ano ng bata, sabi ko. Tsaka si Myrin, sabi ko, nakaka-bless naman yung mga to. Kaya paano pa kaya ako na wala naman akong maliit, maluwag naman yung time ko. Tayo po, pare-parehas lang po tayo. Kung sila po nagsasakripisyo paano po kaya tayong wala naman tayong ginagawa sa bahay, di ba po? Kaya ayun lang po, inaano ko lang po, nalalo ako na-encourage na sabi ko pagpapatuloy ko. Hindi, ala naman akong dapat patunayan sa tao, sa Lord. Yun lang po. Thank you po. Praise God. And so, pinagpatuloy niya yung paghahayo at na-bless daw siya sa kapatiran nating naghahayo din. Praise God. Meron pa po? Gustong ayan, si Myra. Sige po. Palabarin si Lord sa buhay ni Myra. May pagtaas ng kamay eh. Gusto ko lang i-share yung
kay Bybee kasi pinag-pray ko yun nung itong bakasyon. Kasi nag-aral siya ng nursery, tapos nag-daycare siya. Ayaw talaga niyang magpaiwan. So, para sa akin, nung nag-kinder siya nito, parang naging burden sa akin na paano kaya pag di siya nagpaiwan. Ganon, medyo mahirapan ako sa work, ganyan. Parang ako, hindi rin ako mapapanatag ba na ipapaubaya ko siya sa iba yung maghahatid, ganon. So, nitong nag-start po yung school, nung ano ko pa gusto tong i-share, natutuwa ako kasi answered prayer para sa akin yun. Kasi pinag-pray ko talaga siya nung bakasyon na, Lord, sabi ko, magpaiwan si Bybee sa school. Nakakatuwa nung first day school po niya, sabi niya sa akin, sige mama, lumabas ka na. Yun yung ano niya agad. So, nung sinabi niya sa akin yon, napanatag yung loob ko kasi nagtatrabaho ko, iniisip ko, paano pagka umiyak siya, ganon, ganyan. Ang dami kong mga iniisip na, ano ba gagawin ko, ganito, ganyan, mag-i-stop na ba ako sa work kasi baka kailangan ko magbantay sa school, ganyan. Pero hindi. Tapos yung second day, may work ako, iniisip ko, baka naman si Paul ang maghatid, masiraan na naman ang loob. Pero hindi, praise God. Kasi pati kahit na yung papa niya yung naghahatid, talaga buo na yung loob niya. Kaya niya nang pumasok mag-isa. So yun, thank you Lord kasi answered prayer para sa akin talaga yun. Gusto ko kasi talaga na matuto siya na mag-school talaga mag-isa. Yun. Amen. Tsaka malaking kagaanan yun kasi mas malaya niyang nagagawa, di ba? Yung mga bagay na pinagagawa ni Lord sa kanya. Amen po. Meron pa po ba? Ayun si Myrene. Sige pa pala pa natin si Lord sa buhay ni Myrene. Testimony ko lang nung naghayo kami. Makulimlim kasi nun siya. Siyempre po may bata. Nahiyan ko yun. Siyempre po may bata, sabi ko, Lord, tutuloy ba ako? Kasi yung anak ko sinisipon. Sobrang sipon talaga, tsaka nakakagalitan ako. Sabi, sumusugod ka pa. Di ba pwedeng mapigilan yan? Sabi ko, Lord, hindi. Tapos nung naghayo kami, wala pang ganong tao. Sabi ko, Lord, paano ba to? Wala ba akong mahahayuan? Kasi alang katao-tao po talaga kasi makulimlim. Pero praise God kasi hindi ako nakapaghayo, pero nakapag-consolidate naman ako. Nandoon yung kino-consolidate namin. Una sabi niya, ayoko ka magpa-consolidate. Tapos nagpa-consolidate din siya. Sabi ko, Lord, may purpose din pala yung pagpunta ko. Kung nagpapigil ako, tsaka yung tinanong ko kasi yung kino-consolidate ko, nakakaano din siya kasi sabi niya gusto na daw niyang nung mag-suicide Tsaka nung hinahayuan ko siya, sabi niya, nung nag-share ako ng gospel na yung sa unang part pa lang na papahiran ng Panginoon yung luha mo, wala nang kalungkutan. Tapos bigla siyang umiyak. Nung pala may problema siya. Tapos sabi niya, kamusta ka kako na nag-consolidate kami? Sabi niya, eto ate, yun nung nag-usap tayo na nag-4SL ka sa akin, nag-share ka sa akin. Gumaan yung dibdib daw niya kasi broken daw siya. Then sabi niya, may bumubulong-bulong na naman daw na nakaisip ng suicidal. Sabi ko, Lord, pinadala mo ba ako para makapag-share sa kanya? Kasi sabi niya, gusto na daw niyang sumuko, wala daw siyang makausap, wala siyang Sabi ko, Lord, siguro ako kaya pinadala mo ako kahit na ganun yung panahon. May purpose yung pagpapadala niya. Kasi may mga tao na kailangan ng hope na magsasabi sa kanila. Kaya praise God, Lord, na nagkaroon ng kabuluhan. Sabi nga, huwag magpapigil sa panahon. Kasi may purpose pala yung Panginoon sa time na yun. At yun nga, yung time na binigay ng Lord, dinala ng Lord, talagang siguro hindi aksidente na pumunta talaga sila. Kasi friend nila ako, pero naka-private. Pero talagang pinagtagpo siguro ng Lord yung landas namin para makapagbigay din ng hope. Kaya thank you Lord na hindi ako nagpapigil sa mga bulong ng kaaway. Kasi meron palang gagawin yung Panginoon para sa ibang tao. Yun lang po. Praise God. Ayan, kaya tayo po ay patuloy na humayo. Amen po ba? Kasi marami talaga sa labas na nangangailangan sa atin. Amen. And nakita ko lang din sa story kasi nila Myra, and ako may gusto rin akong i-share na testimony. Kasi, di ko in-expect na, wait lang, paano ba? Yung testimony ko, napatunayan ko talaga na si Lord ay nakikita lahat ng desires natin, ganyan. And nire-reward niya talaga when we seek Him first. Ako kasi na this week lang, parang, na-experience ko lang yung mga little joys na ginagawa ni Lord sa buhay ko. May nagbigay sa akin ng paborito kong gamit sa kusina.
Tapos isang gabi, nagkikrave ako ng matamis. Sabi ko, tinatamad kami lumabas kasi nga umuulan. May nag-chat sa akin alas 9 ng gabi, pas gising ka pa. Sabi ko, gising pa ako. Sabi niya, labas ka saglit, may bibigay ako. Tapos may nagbigay siya ng cream puff. Yun. So natutuwa lang ako kasi si Lord ay talaga buhay. Yan kasi yun yung kakantahin natin. My Redeemer lives. Na alam niya every desires of our heart. And when we are faithful to Him, pinapatunayan niyo yun kahit sa mga maliliit na bagay. Amen po ba? Kaya po, in-encourage ko yung bawat isa na maging faithful kay Lord talaga, whether it be paghahayo or sa pagde-devotion natin or ano man yung pinagagawa ni Lord sa atin, maging faithful tayo. Kasi meron tayong buhay na Diyos, meron tayong Diyos na nakakita ng lahat ng ginagawa natin at nire-reward niya yon. Amen po? Amen. Sige po, tayo po tumayong lahat at papurihan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Palapakan po natin si Lord! Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Alam ko pong hindi na ito bago sa inyong pandinig. Kaya sama-sama po natin i-declare that our Redeemer, who is Jesus Christ, lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame's taken away. My shame's taken away. My pain is healed in His name. I believe. Come on, church, we all sing. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the
we can declare that you, Jesus, lives, we will declare also that you are holy, O Lord. Forever holy, O God. Hallelujah. 1,000 generations, angels, the elders, O Lord, they will proclaim that you are holy, O God. And we will declare that you are holy in this place, in our lives, O God. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song forever through the Lamb. We all sing your name. Your name is the highest. Your name, yes, Lord, is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. We all sing, if you've been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walked in freedom, if you walked in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted
Lord, tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, sa iyong kabanalan, O Lord. Heal people say, holy to the King of Kings. Holy, and you will always be holy. Holy. Minsan pa po, ating awitin sa Panginoon, let the angels cry. And the angels cry. Amen. Holy, all creation cries. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy forever. For the last time, let the angels cry. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy forever. Amen. Pwede ba ating palakpakan ang ating Panginoon? Ang ating Diyos na buhay, ang ating banal na Diyos, ang ating dakilang Diyos, ang ating Diyos na walang katulad. Hallelujah! 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 Noon, ngayon, at magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman. At habang buhay, O Lord, Ikaw ay walang hanggan. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay banal, ikaw ay karapat-dapat, O Lord. You are worthy of all our praises. You are worthy of our worship, O Lord. Panginoon, excited kami. Naharap-harapan na namin gagawin ito sa iyo, Panginoon, pagdating namin dyan sa langit, Panginoon. Lord, give us an expectant heart, O God. Excited to worship you face to face, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. At kahit kami narito sa lupa, Panginoon, mai-apply namin yun, O God. Maibigay namin sa iyo yung karapat-dapat na pinakamataas, O God, na pagpaparangal na deserve mo, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, and we continue to thank you, Jesus Christ, dahil sa ginawa mo sa krus, Panginoon, natanggal lang tabing, Panginoon. Natanggal ang tabing, O God. Kaya maaari kaming sumamba, maaari kaming umawit, maaari kaming lumapit sa iyo ng may pagpapasalamat, O Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. And I pray, O God, na hindi namin ma-neglect, O God, yung privilege na yon, Panginoon, na sa bawat oras ng buhay namin, masamba ka talaga namin, O Lord, not just here in the church, Panginoon, but with our lives, O God. May our lives be a worship, Panginoon, sa iyo, in Jesus' name. In Jesus' name, maging lifestyle namin yung worship, Panginoon, how we speak, how we walk, O God, in Jesus' name. How we decide, O God, sa lahat, O Lord, na ginagawa namin, maging pagsamba po sa iyong pangalan in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. We give you glory, we give you praise, O God, for you are good
and you're worthy to be praised, Panginoon. Salamat, O God, sa gabing ito, Panginoon, welcome ka namin, Holy Spirit. Lord, teach us tonight kung paano pang mas maging tamang disciple mo, Panginoon. Kung paanong maisapamuhay pa ng maayos, O God, yung doktrinang hawak namin. Kung paano pa namin dapat ma-reflect si Jesus Christ sa mundong ito, Panginoon, para makita siya ng mga tao, O God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Paging sa mga nasa online, O Lord, we rebuke any works of the enemy, lahat ng kasinungalingan, Panginoon, na pwede niyang gawin, pwede niyang itukso sa amin, O God, ay hindi namin pinahihintulutan in Jesus' name. Thank you, Lord. Maluwalhati po ang iyong pangalan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palaparin si Lord. Praise God. So tayo po ay nasa ipang-ilan na ba? Ikatlo? Tama ba? Pang-ilan na po? Ikatlo. Ayan. So tayo po ay nasa series pa rin. So welcome po natin ang ating speaker. Siya po ay isa sa primary 12 at isa sa mga teachers ng Sunday School. So welcome po natin si Sister Rose Ann. Ayan. Palapakan niyo naman si Lord. Kayo naman parang hindi kayo galing sa... Praise. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakikita niyo po ba yung kaba ko? Kinakabahan ako. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin. Sige po, hallelujah Jesus Lord, hallelujah Panginoon Lord God. Sa oras na to Panginoon, patuloy pong nagpapasalamat kami Panginoon sa kadakilaan mo, sa faithfulness mo po Panginoon sa aming mga buhay o God. Sa oras mong ito Panginoon, patuloy Panginoon na dalangin namin yung pagsama mo sa amin Panginoon sa gawaing ito Lord God. Patuloy na i-reveal nyo po Panginoon yung mga instructions mo sa amin Panginoon upang maisapamuhay namin Panginoon yung mga doktrina mo o God. Hallelujah Lord God, hallelujah Jesus Lord, Holy Spirit, patuloy na ina-acknowledge po namin yung presensya mo sa oras na to, Lord God. Patuloy na ikaw po, Panginoon, yung manguna, Panginoon, mataas, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy na sa iyo po lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, paano ba to? Ayan, so, bali nasa part 3 na po tayo ng ating series na Watch Your Life and Doctrine. So, ano daw po yung part 1 ay tinuro ni Kuya Ezra tungkol saan? Ayan, Kuya Ezra ho. Ano daw pong title? Ayun, Live by It. Dapat daw po, isinasapamuhay daw po natin kung ano yung doktrinang ibinabahagi natin sa iba. At yung kay Ate Je naman po, ano daw pong tinuro ni Ate Je? Ayun, kabisado ni Ate Je. Ayun, in a pagan world. Na kahit na nasasaktan tayo ng mundo, kailangan po mahalin pa rin natin sila, hayuan pa rin natin sila. Ayan. So, ngayon po, nasa part 3 na po tayo ng ating series. Sabi po dito sa ating title, The Sheep versus the Goats. Ayan. So, sabi po dyan sa ating, paano ba to? Ayan. Sabi po sa ating objective, maunang maisabuhay ng bawat isa ang doktrinang pinangahawakan at maging halimbawa nito sa iba. Amen po. Kailangan daw mauna tayo na maisapamuhay kung ano yung doktrinang tinuturo natin para masundan ito ng iba o maging halimbawa tayo ng ibang tao. So sabi po dyan sa introduction, sabi po dyan, na-experience mo na bang sumunod sa instruction ng isang tao kasi alam mong tama ang ipinapagawa niya? Naranasan niyo na po ba yun? Ayan, babait naman. Amen. Di ba kapag alam natin na tama yung nilalakaran niya, talagang susunod tayo kasi alam natin na tama yung nilalakaran niya eh. Di ba po? Ganun din daw po sa isang tupa. Sumusunod daw yung mga tupa sa pastol dahil kilala niya ang boses nito. Ngunit ang kambing naman daw po ay iba. Ano daw po? Iba sila. Oh. Ayan, mas gusto nilang pumupunta sa sarili nilang direksyon, sa sarili nilang gusto, sa sarili nilang kaparaanan. Amen po. Ayan po, sabi po sa ating key verse. Ayan, sa Mateo 25:32-33.
sabi po dyan, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Di ba po, makita natin na talagang darating yung araw na paghihiwalay ni Lord yung mga goats at mga sheep. And yung goats and sheep, nire-represent po niyan tayong mga tao. Hindi ibig sabihin na nasa church tayo ay ligtas na tayo. Amen po. Kasi sila, yung sheep tsaka yung goats, nasa isang kawan lang din naman sila Pero darating yung time na paghihiwalayin sila. Depende kung sino yung sinusunod nila. Ayan po. So sabi dyan, ano nga ba ang kaibahan ng buhay ng isang sheep at ng isang goat? Okay lang. Ayan. Ng isang sheep at ng isang goat. Sabi po dito sa number 1, ayan, makibasa nga po kayo. 1, 2, 3. Follows the shepherd. The goats follow their own way. Isa pa po. Ayan, sabi pa dyan, we follow Jesus in truth and character regardless what anyone else does around us. Di ba po, sabi dyan, ang unang pagkakaiba ng sheep at ng goat ay kung sino yung sinusundan nila. Sabi dito, ang sheep daw, kahit mahirap, masakit, nakakapagod, sumusunod pa rin sila. Pero daw yung mga goats, kapag nahirapan na, umaalis na. Halimbawa, yung mga goats, ayaw na nilang na pag nahirapan sila, halimbawa may pinapagawa sa church, di ba? Kilala po yung church natin sa pagiging mahigpit. Tama po ba? Amen. Pero in a good way naman po. Ayan. Tapos, pag yung mga goats, pinag-devotion mo yung mga yan, pinagbalasik mo, meron mga goats na umaalis. Parang tayo ding mga Christian. Kapag nahihirapan, minsan may mga tao na kapag nahihirapan, umaalis. Ay, ganyan pala. Ganyan pala yung ginagawa niyo sa church, parang nakakapagod. Napakahirap. Di ba po? Pero yung mga sheep, kahit nahihirapan sila, nagpa-follow pa rin sila, sumusunod pa rin sila. Sabi pa dito, sumusunod sila hindi dahil tama yung sinusundan nila. Pero, hindi dahil ginagawa din ng iba. Sabi dito, ulit. Ulit. Sorry, kinakabahan ako. Ayan. Sabi dito, susunod pa rin daw yung mga sheep kay Jesus dahil tama siya. Hindi dahil daw ginagawa ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi sila gaya-gaya. Ay, ginagawa nila, gagawin ko din. Hindi. Kahit daw na maraming tao yung umaalis, tumatalikod sa Diyos, tumatalikod sa kanilang pananampalataya dahil nahihirapan, yung mga sheep pinipilit pa rin na tumayo. Pinipilit pa rin na manatiling tapat. Ganon sana tayo. Amen po. Sabi pa dito, halimbawa sa school o sa trabaho, lahat ng kasama mo nag-cheat. Lahat ng kasama mo gustong ma-promote at gumagawa sila ng bawal. Sasabihin nila sa'yo, normal lang yan. Normal lang yan. Lahat nga ng kaklase natin nagkokopyahan Lahat nga ng ka-workmate natin may ginagawang kakaibaw Normal na lang yan. Pero bilang mga sheeps, hindi natin yun gagawin. Hindi tayo sasabay sa uso. Hindi porket uso ay tama. Di ba po? Sabi dito, kahit ikaw pa yung nagmumukhang naiiba or kakaiba, tumayo ka pa rin sa kung anong pananampalataya meron ka. Di ba? Ang tunay na sheep, kahit hindi nakikita o walang nakakakita, tumatayo pa rin. Di ba, hindi naman lahat ng ka-workmates natin ay Christian o sumusunod talaga sa Lord. Hindi naman lahat ng kaklase natin nakakakilala kay Lord. Pero dahil ikaw yung nakakakilala, ikaw, alam mo kung kanino ka sumusunod, dapat sumunod ka. Amen po? Sabi pa dito, hindi daw sinusukat ang pagiging sheep sa dami ng kasama mo. Kahit ikaw lang mag-isa. Natatandaan ko pa noon dati, nung member pa ako ni Nanay Krisha. Marami siyang member na taga sa amin. So ako, bago pa lang ako. Dahil mahiyain nga ako, ayokong umattend kapag di sila kasama. Pero nung natuto na ako, kahit mag-isa ako, uma-attend na ako, hindi pala yun sa dami ng kasama mo
sa paglilingkod. Pero yung puso mo nasa handang sumunod kahit mag-isa ka lang. Kahit maging kakaiba ka man. Ayun po. So sabi sa number 2, the sheep fear God, the goats fear people. We fear God, not man, and seek the success of Christ's agenda, not any man's, including our own. Dapat daw yung concern natin ay hindi kung ano yung gusto ng mga tao, kundi kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. Sabi pa dito, mas mahalaga pa din daw ang sasabihin ni Lord. Tama naman po, mas mahalaga pa din yung sasabihin ni Lord sa'yo. Kasi siya yung nakakakilala sa'yo. Amen po? Kahit madalas na pagtatawanan tayo, tinatanggihan, nare-reject, minsan pa nga nababash, kinokontra kung ano yung paniniwalang meron tayo. Pero, dapat hindi tayo natatakot na sabihin sa kanila kung sino si Jesus. Sabihin sa kanila kung ano yung truth. Amen? Hindi kasi, sabi nga, di ba, hindi lahat ng tao magugustuhan yung sinasabi natin o yung pananampalatayang meron tayo. Pero, nakikita ni Lord kung anong ginagawa mo. Nakikita ni Lord kung paano mo ipaglaban yung truth. Amen po? Kasi daw ganun yung tunay na sheep. Palaging dapat yung goal natin ay kung ano yung goal ni Lord. Kung ano yung goal ni Jesus. Ano ba yung goal ni Jesus? Di ba? Na dapat mahayuan. Sabi sa ating vision, di ba? To be a disciple and makes disciple. Kaya po dapat ganun tayo. Huwag nating hayaan na, baka pagtawanan nila ako. Baka di na nila ako kaibigan pag nalaman nilang nag-church ako. Baka di na nila ako kaibigan kapag tumanggi ako sa ginagawa nila. Pero hindi. Dapat ang tinitingnan mong approval, yung approval ni Lord. Huwag sa tao matakot. Mas matakot tayo sa Lord. Amen po? Di ba meron mga times na kapag kumakain tayo sa labas, di ba, dapat magpe-pray. Dahil nahihiya ka, hindi na kain na agad. Di ba po? Thank you Lord na lang, pabulong pa. Di ba po? Pag nalaman, di ba pag sa office, pag nalaman na na Christian ka, ikaw lagi pagpe-prayin. Kaya di mo sinasabi, kahit sa school, di mo sinasabi. Kasi ayaw mo, Christian yan yan. Hindi, wag natin kaibiganin yan. Banal yan Di ba merong mga ganon? Pero dapat po, mas nakikita natin, mas nagpapakaship tayo. Lalo na pag nasa labas. Wag lang dito sa loob kasi nakikita na natin kung sino yung nasa loob Ang mas makita dapat sa atin kung sino tayo sa labas. Amen po? Sabi pa dyan, minsan hindi tayo gumagawa ng mali dahil gusto natin. Pero, gumagawa tayo kasi takot tayong ma-reject. Di ba minsan sa mga kaklase natin, ayaw mong mangopya, kasi alam mong mali yun. Pero dahil ayaw mong friends over na kayo, mangongopya ka. O kaya, ayaw mo namang magsinungaling. Pero dahil gusto mong maligtas yung kaibigan mo, halimbawa, gusto mong mapagtakpan yung kaibigan mo, white lies naman daw yun. Hindi po yun totoo. Ano po? Dapat po, mas natatakot tayo sa sasabihin ni Lord sa atin. Hindi sa sasabihin ng tao sa atin. Yung mga tao, di naman talaga nila tayo kilala. Pero si Lord, kilala ka niyan mula ulo hanggang paa. So dapat siya yung, tingnan natin. Gusto ba ni Lord na gawin ko to? Ganun dapat lagi yung tanong Ano ba? Gusto ba nilang, ito ba yung gusto kong gawin? O ito yung gusto nila? Minsan kasi gusto mo lang. Hindi naman talaga gusto ni Lord. Gusto mo lang, pinipilit mo lang. At doon tayo nagkakaiba-iba. Di ba po? Sabi pa dito, mas mahalaga ang approval ng Diyos kaysa sa likes, sa comments, o sa opinion ng tao. Minsan nahiya tayong mag-share. Guilty ako dito. Nahiya akong mag-share sa online. Kasi feeling ko baka may mali akong salitang malagay or baka mali yung yung mga tuldok-tuldok ko. Ganon. Tapos nahiya na ko parang baka di nila magustuhan yung sasabihin ko. Ganon. Pero dapat pala hindi doon. Dapat imbes na pinapaisip sa'yo ng kaaway, wag ka na mag-share kasi baka pagtawanan ka nila. Hindi, dapat mas mag-share ka. Amen po?
Amen. So sabi pa dito, kaya daw huwag tayong matakot to share the word. Wag. Ano man yung sabihin ng mga tao, magustuhan man nila o hindi yung sinasabi natin, huwag tayong tumigil na i-share kung paano tayo niligtas ng Diyos at kung paano gusto nilang iligtas din sila ng Diyos. Gusto ng Diyos na iligtas din sila. Amen po? Amen. Palagi nating tayuan kung ano yung agenda ni Jesus nung bumaba siya dito sa lupa. Huwag tayong matakot sa mga tao. Matakot tayo sa Diyos kapag hindi natin ginawa kung anong pinapagawa niya. Kasi may consequences po kung yung mga ganun at kasalanan din siya. So, sabi po dyan sa number 3. Ayan. Pakibasa po. 1, 2, 3. Tama. Sabi dyan, we can only be heard if we are seen going first. Kaya daw dyan, it means we must lead by example. Amen po. Yung mga sheep, sinasabuhay nila kung anong pinaniniwalaan nila. Kung anong at iyon daw ay nakikita sa kanilang buhay. Sige nga, tanongin mo yung sarili mo, nakikita ba sa akin si Lord? Sige nga. Ayan, di ba? Una po ako nagtanong yan, Lord, nakikita ka ba sa akin? Habang inaaral ko to, yun yung tanong ko. Pero daw ang goats, alam lang nila yung word of God. Marami silang alam na Bible verse, magaling silang magsalita. Pero, ang kaibahan, hindi nila isinasapamuhay kung ano yung tinuturo nila. Sabi nga dito, bilang mga believer daw at mga mananampalataya, ang buhay daw natin yung nagpapatunay na totoo yung pinaniniwalaan natin. Kaya dapat daw, una yung makita sa buhay natin. Kasi paano maniniwala yung mga tao? Paano maniniwala yung mga sinishare natin? Kung yung tinuturo natin, hindi nakikita sa buhay natin. Di ba po, sasabihin, parang pagtatawanan lang nila tayo. Ay, tinuturo niya to, ba't siya hindi naman ina-apply sa buhay niya? Di ba po? At masakit yun. Minsan kala natin, pinapersecute tayo ng mga tao sa paligid natin. Pero ang totoo, tayo mismo yung may problema. Tayo mismo yung nagbibigay ng dahilan sa kanila para i-persecute tayo. Amen po? Kaya po, we must live by example. Una tayo yung mabago. Una tayo yung magpabago. Unang tayong sumunod bago natin mapasunod yung mga tao din sa paligid natin. Amen po? Sabi nga dito, madali daw mag-post ng Bible verse. Totoo naman, minsan kapag post, ganyan lang, isang pindot lang. Pero yung pinost mo ba, na isabuhay mo? O isinasabuhay mo? Di ba? Madaling magsabi ng praise God kapag maganda yung sitwasyon. Amen po. Pero paano kapag nasa problema ka na? Paano kapag sinusubok ka na? Ano na yung tugon mo? Amen po. Sabi dito, paano ba tayo sa bahay? Sa church, kilala tayo eh. Ay, mabait yan, tahimik yan sa church. Paano ba tayo sa bahay? Paano ba tayo sa trabaho? Paano ba tayo sa eskwelahan? Paano ba tayo kapag kasama yung mga kaibigan natin? Di ba po, naiiba tayo? At iyon yung dapat na hindi. Dapat kung sino ka sa church, ganun ka din sa bahay. Ganun ka din sa school, ganun ka din sa trabaho. Kasi minsan doon tayo napipintasan eh. Ay, maghapon ka sa church? Hindi halata. Kasi pag Sunday maghapon tayo sa church, parang hindi tayo magkakasala kasi maghapon tayo sa church. Paano na kapag Monday? Kapag Tuesday na? Lalo na kapag Friday na. 'Di ba? Nawawala tayo sa focus. Talaga, una akong tinuruan nito. Ayan, una talaga. Ayan. Sabi pa dito, mas malakas daw yung testimony ng isang consistent na buhay na sumusunod talaga. Kahit hindi mo sabihin, Christian ako, pero makikita nila. Christian ka no?
Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kahit di mo sabihin, Christian ka, no? Di ba? Makalabit ka lang, Christian ka, di ba? Kahit di mo sabihin. Kasi nakikita nila sa buhay mo eh. Amen po? Ayan. So sabi dito sa number 4, ayan na, 2 na lang. Ayan. The sheep remains faithful in the valley. The goats walk away. This is how we do it when it get darks in the valley. Sabi pa dito, hindi sinabi ng Diyos na kapag Christian ka, wala ka ng problema. Hindi niya sinabi na magiging madali ang buhay ng isang sheep o ng isang tagasunod niya. Di ba sinabi sa atin, daranas kayo ng paghihirap. Di ba? Ng pag-uusig. Darating talaga yung panahon na susubukin tayo. Magkakaroon ng kabiguan, pagod. Pero yung tunay na sheep, mananatiling tapat. Dahil alam niyang kasama niya ang shepherd, kasama niya si Jesus, at sa lahat ng pagdadaanan niya, nandun yung shepherd, natutulungan siya. Amen? Pero daw yung goats, iniiwan si Lord kapag nahihirapan na. Lagot. Kapag meron ng pinapagawa, kapag ayaw nang magbalasik, or pag pinagbabalasik, nawawala. Sa ministry, kapag merong pinapagawa sa atin, bigla tayong nawawala. Sa destiny class. Di ba po? Ganun yung mga goats, umaalis sila kapag mahirap na. Pero yung sheeps, kahit na mga mabato yung dinadaanan nila, kahit na matatarik yung mga lambak na inapupuntahan nila, nandun pa rin sila, nakasunod pa rin sila sa Lord. Kasi alam nila na tama yung daan na tinatahak nila. Amen po? Amen. Ayan. Sa panahon natin ngayon, na madaming kaguluhan, kung makikita natin sa balita, di ba, may mga patayan, at involve yung mga kabataan. Di ba po? Sobrang gulo. Meron dyan yung pinapatupad na yung same-sex marriage, di ba po? Sobrang dilim na ng mundo natin. At bilang mga Christian, ano yung next step na gagawin natin? Kapag ba ginagawa na ng marami, susunod tayo? Kasi konti na lang yung sumusunod sa Lord. Hindi, dapat magpaka-ship pa rin tayo. Amen. Sabi dito, we must follow Jesus and remain faithful. Sa lahat ng nangyayari sa paligid natin, we must and we should follow our shepherd. Sumunod pa rin. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit ang dami-dami mong problema, sumunod ka pa rin. Kasi mas magkakaroon ka ng problema kapag hindi ka sumunod. Amen po? Amen. Sabi pa dito, minsan nakikita lang natin si Lord kapag masaya yung buhay. Amen po. Kapag walang problema, ayos yung trabaho. Ayan, kapag pura blessing yung dumadating sa atin. Kitang-kita natin si Lord. Pero paano kapag sinusubok na tayo? Paano kapag nahihirapan na tayo? Paano kapag hindi na okay yung buhay? Hindi na okay yung family? Hindi na okay yung trabaho? Susunod ka pa rin ba? Ganon. Pero daw yung mga sheeps, kahit umiiyak na yan, kahit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari, sumusunod pa rin siya. Nananatili pa rin siya. Kumakapit pa rin siya kahit sobrang hirap na. Kasi yun yung tunay na sheep eh. Kapag nakita mo na mabuti sa'yo yung shepherd mo o yung pastol mo, hindi ka aalis kahit anong mangyari. Amen po? Amen. Hindi daw dahil madali kaya di umaalis yung mga sheeps. Kundi alam nila na mabuti pa rin yung shepherd kahit na nandun sila sa pagsubok. Kahit nandun sila, kahit na parang lagapak na sila, anong tawag doon? Nakahundusay na sila, sumusunod pa rin sila. Kahit di sila gusto ng mga tao, sumusunod pa rin sila. Kahit na anong mangyari sa kanila, susunod pa rin sila. Ganon magtiwala yung tunay na sheeps. Hindi sila bibitaw. Amen. Sabi pa dito, hindi sinusukat yung faithfulness kapag puro magaganda lang ang nangyayari sa buhay mo o sa buhay natin. Nasusukat ito kapag may dahilan ka ng sumuko, pero pinili mo pa rin sumunod.
pinili mo pa rin manatili at magtiwala sa Panginoon. Di ba nakikita lang kasi natin madalas si Lord kapag okay eh. Pero dapat daw mas makita natin si Lord kapag hindi tayo okay. Kapag sinusubok tayo. Doon mo mas makikita yung faithfulness ng isang tao sa Lord kapag sinusubok na siya. Nagsho-show up pa rin siya. Kahit na ano yung nararamdaman niya, kahit warak-warak na yan, magsho-show up pa rin yan. Kasi, yun yung sumusunod pa rin siya sa shepherd niya kahit anong mangyari. And dapat ganun din po tayo. Amen? So sa number 5, the sheep have an eternal home. The goats face eternal separation. Sabi po dyan, for the sheep it ends, I will dwell in the house of the Lord forever. Not so the rest. Diba? Yung mga sheep, may maganda silang papuntahan. Pero yung mga goats, iba yung pupuntahan nila. At mas masakit yun. Amen? Kasi alam nyo kung bakit nagtagumpay yung mga sheep? Kasi kahit mahirap, sumunod sila. Kahit na hindi na nila alam kung anong nangyayari, sumusunod pa rin sila. At ang ending naman nila ay sa langit. Kasama si Lord. Gusto po ba natin yon? Mahina po. Gusto po ba natin yon? Ayun. Pero daw yung goat, naging madali naman yung buhay nila dito sa lupa eh. Kasi sumusunod lang sila kapag okay. Pero, ang ending po nila ay habang buhay na paghihirap sa impyerno. Na-enjoy nga nila yung life dito sa lupa. Pero, di sila mag-e-enjoy sa pupuntahan nila. Tama naman yung sabi na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Pero dapat ginagamit po natin yung buhay natin sa tama. Amen po. Pwede naman tayong magsaya after pag nasa langit na tayo. Amen po. Yun yung i-aim natin palagi kapag susubukin tayo. Hindi, ang gusto ko sa langit. Ang gusto ko kasama din yung iba sa langit. So maghahayo ako kahit na minsan talaga masasaktan ako sa ginagawa ko pero go pa rin ako. Amen po. Kasi yun yung gusto ni Lord eh. So, ganun din po sa atin. Hindi porket nasa church ay magiging kabahagi na sa kaharian ng Diyos. Yun lamang sumusunod at nagiging tapat sa Kanya. Tandaan natin na ang sheep ay nasa parehong kawan kasama ng mga goats. Pero magkaiba pa rin yung pinuntahan nila. Amen po. Makita natin palagi na hindi porket nasa church tayo ay ligtas tayo. Amen? Kasi sa huli, si Jesus pa din yung magsasabi kung sino ang tunay na tupa sa hindi. Kasi di ba yung mga mata natin madadaya tayo, ay eto, tupa to, kasi laging 100% to sa balasik, tupa to. Pero paano kapag, di na natin sila nakikita? Di ba po? Pero si Lord nakikita ka. Nakikita tayo. Kaya ayun po, si Lord pa rin yung magsasabi, si Jesus pa rin magsasabi kung sino yung totoong tupa sa hindi. Ayan. Sabi pa dito, tayo pa rin yung pipili kung anong ending natin. So we must choose wisely, live for Jesus. Choose Jesus. And syempre dapat, hindi lang natin alam yung doctrine, pero dapat, sinasabuhay din po natin. Wait lang. Sorry na. Ayan, sabi pa dito, sa application, isang matuli na lang po. Be a sheep. Ayan, magpakatupa. Amen. Piliin nating sumunod kay Jesus araw-araw. Maayos man yung buhay, malungkot man, masaya, nakakapagod man. Piliin pa rin nating sumunod. Hindi lamang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap yung sitwasyon, matuto tayong sumunod. Amen. Number 2, encourage others to be a sheep. Maging halimbawa sa pamilya, kaibigan, katrabaho. Hindi sapat na Sorry. Time's up na kasi. Sorry na. Wait lang. Sabi dito, hindi sapat na ikaw lang ang ligtas. Tulungan mo ring makakilala ang iba kay Jesus para maging ligtas din sila. Para maging tunay na tupa din sila.
Personally sa akin, parang dati nahihirapan talaga akong magpaka-ship. Hindi dahil lagi kang perfect sa balasik ay ship ka na. Pero dapat ina-apply mo sa sarili mo kung ano yung sinasabi, yung ginagawa, yung sinasabi ni Lord sa'yo. Kasi minsan parang, ay, okay na to, nakapag-devotion na ako eh. Tapos, ano ka na, nagliliwaliw ka na ulit. Hindi po ganon. Pero yung tunay na ship kasi, paano ka makaka-encourage ng iba kung hindi mo naman isa sa buhay? Di ba po? So, iyon, para sa akin, ano siya, na yun yung natutunan ko. Para din sa akin. Kasi, hindi naman sa pero yung nanay at tatay ko, di ba? Parang nakita din nila na sumusunod ako, ganyan. Meron lang mga, minsan, dapa-dapa, pero sumusunod naman talaga. At pinipilit na magpakatupa kahit na mahirap. Siyempre, So, in-encourage ko lang din yung iba na simulan natin sa bahay, sa school. Kasi pag nakita nila na, ay, sumusunod pa rin kahit hindi wala sa church, kahit walang nakakakita sa kanyang taga-church, sumusunod pa din. Alam pa din kung ano yung bawal. At iyon yung magandang testimony na maiiwan natin. Na hindi lang tayo mahigpit, pero talagang puro na tunay na Kristiyano. Amen po? So sabi sa ating conclusion, ang tunay na sheep ay makikilala sa kanilang patuloy na pagsunod kay Jesus. Ano man ang sitwasyon, madilim man, mahirap man, o kahit nakakapagod pa. Piliin nating maging sheep na sumusunod sa ating shepherd at akayin din ng iba patungo sa Kanya. So palagi nating isipin, nagpapaka-sheep ba ako? Si Lord ba din ba yung nasusunod sa buhay ko? O ako na lang? Palagi nating tanungin yung sarili natin. Palagi nating, yung sarili natin, i-assess yung sarili natin. Kay Lord pa ba ako sumusunod? Diba, ganun yung mga tupaw eh. Alam nila kung ano yung boses ng pastol nila, kaya sumusunod sila. So, ganun din tayo, maging sensitive sa tinig ni Lord, para patuloy tayong mabago. Dapat hindi lang natin alam kung ano yung tinuturo natin, nakikita pa to sa buhay natin. And for that, mawiwin natin lahat ng mahahayuan natin. Amen po? Amen. Praise God. Yan, ang ganda ng topic natin, no? Amen po ba? Amen. Sino nakita dito yung difference? Sorry, minalat ako. Sino nakita yung difference ng sheep at ng goat? Ano ka? Versus po ako, versus. Ano kasi yung title, the goat versus the sheep. Ako po yung versus. Ano po ako? Shoot. Minsan sheep, minsan goat. Pwede ba yon? Hindi po. Ayan, ang ganda talaga ng topic eh. Ako na-evaluate ko rin yung sarili ko. Sheep ba ako or goat? And tayo yung may kakayanang pumili kung sino tayo. Tayo yung magdedesisyon kung tayo ba ay tupa or goat. Kasi baka, isipin ng iba, binabanggit ni Ate Rose, ganito yung goat, ganito yung sheep. Sige, goat ako. Papag-goat ako. Hindi po ganun, Huwag sana tayo magpa-condemn sa message, pero sana na-encourage tayo at nakita natin na may choice ako eh. May choice ako maging sheep. Magkaiba yun Opo, yes. Kasi di nyo alam, diba, nakakalito, no? Ang sheep po ay ba. Sige nga. Ang goat po ay? Very good. Ayan. So pagka bisita ako sa bahay nyo, titignan ko kung anong sound meron dun, Ayan. Binibiro ko lang po kayo. Pero, sa akin, personally, sinamarize ko kung ano yung mga katangian ng sheep. At binanggit yun ni Ate Rose Ann nung huli. Sabi ni Ate Rose Ann, the sheep knows the shepherd's voice. And they follow him. Di ba nasa verse yun, nasa John yun, na alam daw ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. At sinusunod niya yun. Yun lang. So paano maging sheep? Sinusunod mo lang kung ano yung
tinig na naririnig mo. At syempre, dapat yun yung tinig ni Lord. And yung goat naman, hears the voice of God. Yung goat naman naririnig din yung voice ni Lord. Nasa church nga eh. Tinan mo nga yung katabi mo. Diba? Yung goat naririnig din yung tinig ni Lord. Naririnig din yung instruction ni Lord. Diba? Pero ano yung pinagkaiba niya sa sheep? Hindi niya yun fina-follow. Kaninong voice fina-follow niya? Sa sarili niya. Yun lang yung summary nung katangian ng sheep at ng goat. Ulitin natin, ang sheep naririnig ang tinig ng Diyos at yun yung sinusunod. Kahit may tinig siya, kahit may tinig ang world. Ang goat, nasa church din. Naririnig din ang same voice. Naririnig din ang same messages. Pero hindi niya yun sinusunod. Sinusunod niya kung ano yung sa sarili niya. Diba? So, ano yung application natin? Be a sheep. Madali ba? Yes. Me! Sabi me! Madali ba? Me! Mali ata ah. Alam ko pong mahirap maging sheep. Tama ba? Lalo pag walang nakatingin sa atin. Lalo pagka wala tayo sa church. Sa church madaling maging tupo eh. Mabait yan. Pagka nandito, hindi talaga makabasag pinggan ng mga ugali natin. Diba? Pero pagdating sa labas, pag iba na yung kinakasalamuhan natin, meron ka ng ibang sitwasyong pinagdadaanan, na. Pero ito po, sorry, naano ko yung Bible. Sorry po. Lalagyan ko ng verse yung sa number 5 pointer ni Ate Rose Ann. Saan napupunta ang sheep? Saan napupunta ang goat? Matthew 25, verse 31. Pwede po natin i-flash sa Tagalog kasi English po yung Bible na hawak ko. Ang title po sa Bible nito ay The Final Judgment or ang paghuhukom. Ayan. So verse 31. Mainig po kayo, no? When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit upon His glorious throne. Verse 32, all the nations, lahat daw po ng bansa, will be gathered in His presence and He will separate the people. Ayan na. At Kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol, ang mga malinaw po, no? Sa Judgment Day pala, may separation na mangyayari. Separation ng ano? Tupa at kambing. Katulad ng sabi ni Ate Rose Ann, pwedeng dito tupa ka, pero alam ng Diyos kung ano ka talaga. At pagdating niya, pagbubukurin niya daw tayo. Sabi sa verse 33, He will place the sheep at His right hand. Ilalagay niya nito sa kanyang kanan ang mga tupa. Kita mo agad, pag kanan, tupa, tupa. Sa kaliwa, goat dito. Si Lord ang maglalagay, Kasi God knows our hearts. Hindi ikaw ang pupunta sa kupunan ng mga tupa. Pagdating ng final judgment, hindi na choice nating maging tupa. Pagdating ng final judgment, i-judge na nga tayo ni Lord Pero ngayon, may choice ka pa. Ngayon, pwede ka pang pumunta sa kampo ng mga tupa. Pero pagdating sa Judgment Day, hindi na ikaw ang pupunta doon. Si Lord ang magbubukod sa atin. Kanan daw ang mga tupa, kaliwa naman ang mga kambing. So verse 34, anong gagawin ni Lord sa mga tupa? Sige po, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Sarap, di ba? Amen. Pag daw po tayo ay tupa, sabihin ni Lord sa atin, ni Jesus Christ, halika kayo. Halika, Bijane. Ang sarap nun pag tinawagan nila, halika nga dito, Reyna. Diba? Ang sasabihin niya, pumasok ka at tanggapin ang kahariang inihanda ko para sa'yo. Nahirapan ka bang maging tupa? Nahirapan ka bang sundin ang tinig ko sa dami ng pinagagawa ko, sa dami ng tukso sa mundong ito, nahirapan ka ba? Pero ngayon, tapos na ang paghihirap mo. Halika na, pumasok ka sa kaharian
na matagal ko nang inihanda sa'yo. Sarap, di ba? Worth it i-deny yung sarili natin. Worth it i-deny yung flesh natin, yung mundong ito, para makapasok tayo sa kaharian. Amen po. Sa kabilang banda, sa verse 41, ito naman po yung gagawin sa mga kambing. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na hindi mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang linaw, diba? Yung mga kambing naman, pupunta daw saan? Sa impyerno. Gusto ba yun ng Diyos? Hindi. Kasi sabi nga niya doon, no, yung impyerno po ay para sa dyablo, hindi para talaga sa tao. Tandaan natin yun. Ang impyerno ay hindi para sa atin. Ginawa siya para sa dyablo at sa kampo nila. Pero, kung habang nandito tayo sa lupa, ang kalooban ng kaaway ang pinipili natin. Ang kalooban natin unang mundong ito, para dun din tayo mapupunta. Intindihan? Kaya ganun pala kahalaga no, na isinasa buhay natin yung doktrinang hawak natin. Kasi we either be a sheep or a goat. At kung ano yung piliin natin sa dalawang yun, ito ang ating kakahantungan. Kaya po ina-encourage ko kayo, kahit gaano kahirap maging sheep, piliin natin. May kahariang naghihintay para sa atin. Worth it po yun. Amen po ba? Amen. And yun nga, magpaka-sheep tayo para makilala pa ng ibang tao si Lord. Na-imagine ko nga pag nagpaka-sheep ako, syempre dadami yung sheep kasi sheep ako Kapag ka-goat ako, ano dadami? Pwedeng goat din. Pero di ko naman sinasabing yung mga member natin ay walang choice, may choice sila, oo. Pero syempre, kung ano yung example natin, yun yung ginagaya nila. Amen po. Kaya kung gusto natin na mas marami pang maging sheep, mauna tayong maging sheep habang nagpipreach tayo. Amen? Siyempre, ayaw nyo namang dumami yung goat. Tama ba? Huwag din tayong magpaka-goat. Amen po. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Sige po, pikit po tayong lahat. Magpasiyasat po tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa open rebuke. Salamat, Panginoon, na kami ay binabalaan mo, O God. Thank you, Lord, na hindi mo kami hinahayaan na magpatuloy kung kami man ay hindi nagpapakatupa, Panginoon. Salamat, Lord, sa warning. Salamat sa biyaya. Salamat sa grace, O Lord. And sa oras na ito, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Sige po, kung alam natin na for this past few days, alam natin hindi tayo nagpapakatupa, pwede po tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Lord, sorry po kung pinipili ko pa rin yung sarili kong kalooban despite na naririnig ko yung tinig mo, Panginoon. Sorry, Lord, kung pinipili ko pa rin kung ano yung mas masarap sa akin, kung ano yung mas masaya sa akin, kung ano yung tingin kong tama, oh Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord, kung dinideny kita sa harap ng maraming tao. Pag nasa school ako, pag nasa work ako, pag nasa harap ako ng family ko, ng barkada, sorry, Lord. Sige po, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sorry, Lord, kung hindi ako sumusunod sa Great Commission, hindi po pala ako nagpapakatupa. Sorry, Lord, kung may mga bagay pa ako sa puso ko na hindi ko sinusuko sa'yo. Sorry, Lord, sa aking reservations. Sige po, kung may specific na nire-reveal ang Holy Spirit sa atin sa oras na ito, let's ask for God's forgiveness. Let's repent po. Repentance. In Jesus' name. In Jesus' name. And thank you, Lord, sa oras na to na may chance pa kaming magpakatupa, Panginoon. Salamat, Jesus Christ, sa ginawa mo sa cross para sa amin, na nag-empower sa amin, Panginoon, para kayanin naming piliin yung tama. Para kayanin naming sumunod sa tinig mo, Panginoon, kahit na meron kaming limitasyon, kahit na may mga weaknesses kami, Panginoon. But because of the cross and because of you, Holy Spirit, kaya namin.
Ipakita niyo po yun sa bawat isa ngayon in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, tulungan mo kaming itatuwa talaga yung pagiging goat, O Lord, in Jesus' name. Hindi kami mabulagan, Panginoon, ng panandaliang saya at sarap, Panginoon, sa mundong ito, in Jesus' name. Piliin naming sumunod sa tinig mo, regardless, mahirap man, in Jesus' name. Regardless, may pinapasuko ka man, in Jesus' name. In Jesus' name. And sa oras po na ito, nakikita ni Lord yung heart natin. And binibigyan niya tayo ng bagong heart of a flesh sa mga taong totoong nagre-repent. At binibigyan niya tayo ng chance talaga na maging totoong sheep sa harapan niya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa forgiveness. Salamat, Lord, sa biyaya. Salamat, Lord, sa unending love and grace mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, sa oras na to, help us na magpatuloy kaming tupa. Lord, in Jesus' name, kahit pahirap na yung mundong ito, Panginoon, tulungan mo kami maging patatag ng patatag, Panginoon. Patatag ng patatag, O God. Change us from glory to glory, Lord, in Jesus' name. From glory to glory. Hindi yung balik-balik kami sa kasalanan, Lord, but from glory to glory in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami na manatiling tapat hanggang wakas, Panginoon. At pag humarap kami sa iyo sa judgment day, Panginoon, pupunta kami sa kanan. In Jesus' name. At kasama kami sa papasok sa iyong kaharian. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat for this hope, O Lord. Sa pag-asang hawak namin, O Lord, na matatapos ang lahat ng paghihirap dito sa mundo, pagdating mo, O God. In Jesus' name. Salamat, O Lord. I also pray sa bawat isa, Panginoon, na sa patuloy po naming paglaban para sa sarili naming kaligtasan, Panginoon, tulungan mo kami maging testimony, O God, sa ibang mga tao. O God, Lord, use our lives in Jesus' name as living testimonies, as living sacrifice, O God. In Jesus' name, para makilala ka po ng ibang tao, Panginoon. Makita nila sa aming buhay na ikaw ay buhay, O God. Ikaw ang kanilang pag-asa, Panginoon. Ikaw ang sagot, O God, sa kanilang mga pangangailangan in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, O Lord. Ilapit niyo po kami sa mga taong ripe na for the harvest this week, O God, in Jesus' name. And help us to respond with boldness, O God, na mahiyuan po namin sila in Jesus' name. Lord, pag narinig namin yung tinig mo na hahayo kami, O God. Ilalapit namin yung paa namin sa kanila. Ibubuka namin yung bibig namin sa kanila in Jesus' name. At ihayag namin ang mabuting balita. In Jesus' name. Salamat, O Lord. Kino-cover ko po yung bawat isa ng inyo pong blood, Panginoon, na patuloy po na may tanyag ang iyong pangalan sa aming mga buhay, O God. We give you glory, we give you praise, we give you honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palapan pa rin si Lord. Praise God. Ayan, so konting sharing lang po bago tayo umuwi. Sige po, yung sa katabi nyo na lang. Paano po kayo magpapakatupa this week? Ayun lang, yung sharing natin. Paano ka magpapakatupa this week? Meron lang po tayong 3 minutes. Bye-bye po sa mga nasa online. God bless. Paano ka magpapakatupa?